Korekto mga kakabsat. Ano kaya ang update kay Senator Enzo Recto? O ito mabsat. Sabi ni Loren, matagal nang malinis ang integridad niya. Dinungisan lang daw ngayon. Ay Diyos ko po. O matagal na daw na malinis ang kanyang integridad. Itong si Loren Legarda. Pasok! Attorney Enzo Recto at Secretary Llamas. When words Siyempre, huwag kalimutang mag-like and subscribe mga absat. Pasok! Opya. Haba ng... Here we go. Dinungisan daw. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Laglagan na. Itong mga mga plunder ni Marcoleta at plunder na ito ni Loren Legarda at Jan Rolibeste, bagong modes of plunder na naman to. Hindi yan yung number one. Pero nasa ako Hindi. dyan. Nasa plunder law yan. Nasa plunder law. Kasi 6 plunder moves. law yan. Oo. Mhm. So hindi yan non-existent sa batas. Nasa batas yan. Pero hindi Nasa siya madalas ginagamit. Oo. Kasi ang laging pagkaintindi natin, pag plunder, Yung number one. Pero ang totoong ano kasi ng plunder, ill-gotten wealth. Yung yumaman ka galing sa masamang paraan. Halimbawa, yung kay Marcoleta, kumuha ka ng 75 million gift Abang ikaw ay... by reason of your office. Yes. Oh. Ito naman kay Loren Legarda, taking undue advantage of your position, diba? To unjustly enrich themselves to the damage of the Filipino people and the Republic of the Philippines. Ganon, yung buong na yan. Kaya pasok nga sabi ni Ombudsman Boying, ay di ba napinsala ang mamamayang Pilipino? Umaasa ang mamamayang Pilipino madidevelop ang solar para maging source ng kuryente. Tapos hindi nyo ginawa. Wala kang dineliver, binenta mo pa. Bininta mo pa. The unjustly enriching themselves nga. Paano yung isa pang kaso? Yung human trafficking. Aray ko po. Polodiste. No, yung honey trap. Yung honey trap. Iba pa yun. Iba na naman yun. Human trafficking with prostitution is non-bailable. Doon yan kay Recto. Hindi, may sinabi ka, maiba tayo ng related na issue na rin. Mainit na naman ngayon ang away ni Recto at saka ni Libeste at Legarda, no? Pero may sinasabi ka, Nald, mayroon kasing bad blood sa tingin mo itong dalawang to. Ano ba yon? Well, dahil ang sinasabi kasi ni Libeste dati, si Recto, kaalyado yung mortal niyang kaaway, si Gradiola. Kaya ang sinasabi niya, selective justice. Kaso, kinasuhan din ng ombudsman si Gradiola. So, hindi nila masasabing selective justice. Yun yung laging sinasabi dati ni Libeste, na kakutsaba, kadikit, kaalyado ni Recto, si Gradiola, si Congressman Gradiola. Kinasuhan din ngayon ng plunder. Sa bagay, lahat yung CI pa naman, no? Pero siguro mga 2 buwan yan. Yan. Aakyat na yan sa Sandigan Bayan. Tsaka yung kay Gardiola, yan kasing ang tawag kasi diyan mga contractors. Contractors. Yan yung mga conflict of interest cases. Conflict of interest dahil hindi ka dapat nagkukontrata na congressman ka tapos contractor ka pa rin. Yung isa diyan, yung si Ang, yung Juju ba yun? Yung Oswang Ilonggo. Tapos itong si Gardiola, CWS party list yan. Yung ano ito. Ngayon, taga Batangas kasi yan. Ngayon, kaya sinasabi na kaano daw yan, kapartner ni Recto. Ang sinasabi ni Libeste, magkasabwat sa kasi Recto. Pero yun nga. Kaya lumabas dati, attorney, nung nagkakagulo sa Senado, natatalon daw yung chismis. Natatalon daw si Loren kung tatanggalin sa posisyon si Recto at saka si Garin. Yun yung lumalabas na chismis noon. Mukhang matatanggal sa pwesto si Loren. Oo.
Ang gusto sanang gamitin noon ni Loren na dahil mahalaga siya noon sa leadership sa Senado para tumawid siya na ang hinihiling niya tanggalin si Executive Secretary Recto at saka si Garin. Si Garin kasi yung DOA Secretary, yan yung naghahabol ng kaso ni Libeste sa sa solar. 25 billion. No? Mhm. 25 billion yung gustong ikaso kay Libiste. Kaya nawala daw sa gobyerno dahil hindi sila nag-deliver yung franchise. At hindi lang hindi nag-deliver, binenta pa. Pero sa penalty, Loren, sa tinagal-tagal niya daw sa public service since 1998, hindi daw nasira ang kanyang reputasyon. Tapos ngayon daw sisirain. Hindi daw siya makakapayag niyan. Hindi ba nasira ang reputasyon niya? Hindi, madalas masira. Hindi lang siya nakakasuhan. Siguro ang ibig niya sabihin, hindi siya nakakasuhan. Pero, madalas na masira yan. Madalas na Saka yan. kung din yan wala ring kung kani-kanino yan, di ba? Hindi mo maintindihan ang loyalty. Butterfly, political butterfly, di ba? Patalo-talo niya. Kung saan siya may ganansya. Oo. Kaya ngayon, attorney, uso ang karma. Ang dami mga nakakarma, nakakala nila untouchable sila. Di ba? Nakakarma si Digong. Di ba? Nakakarma si Bato. Nakakarma si Marcoleta. Di ba? Akala nila untouchable sila eh. Ngayon, si Loren. No? Akala nila hindi makakasuhan. Di ba? O eto ngayon. Si Alan Peter. Si Alan Peter. No? Next month, makakasuhan na yun. mukhang dito, Sure eh. naunang makasuhan si naunang makasuhan si itong kay Loren Ligarda sa kay Leandro Libeste, preliminary investigation pa lang naman to. Pero kahit preliminary investigation yan, mabilis na yang ma-resolve ng ombudsman. Kasi matagal na yan. Last year pa yan. Actually, noon pa, nagsasabi na yan si Ombudsman Buying. Nakakasuhan niya itong si Leandro Libeste kasi nga sabi niya, napakabata pa nito pero corrupt na, di ba? Noon niya, sinabi niya yan last year. So, medyo nauna itong kay Leandro Libeste at Loren Ligarda kaysa kay Cayetano na kasi kay Cayetano wala pang preliminary investigation. Sinubmit pa lang ni Ping Lacson yung mga dokumento. Sinubmit pa lang. So ang gagawin niya ng ombudsman, magkakandak sila ng PI. Itong kay Loren kasi nag-announce na nagsisimula na ang PI, ang preliminary investigation. So pero halos magiging magkasunod lang yan. So ang mangyayari dito, Nal, posibleng pareho itong dalawang ito, plunder, Loren at saka Cayetano. So paano yan? Ang dami ng may kasong plunder sa mga senador. Sa gitna ng impeachment. Sabihin na naman nila, selective justice. Tapos sabi pa nung isang araw ni Alan Peter, mga political detainees daw. Di ba? Kaya nga sabi ko kanina sa 4 Alas, napakalaking insulto naman yan dun sa mga political detainees katulad ni Nene Pimentel, Ninoy Aquino, di ba? Si Victor Corpus, no? Inisa-isa ko yung mga tunay na political detainee. Tapos, ang tawag ngayon ni Alan Peter kay Jinggoy, kay Bong Revilla, kay Marcoleta, kay Mike Defensor. At siguro sa sarili niya, pag nakulong siya, political detainees. Oo. Ano naman yan? Political detainees or political prisoners daw. Bakit nakulong ba sila? Dahil sa kanilang mga political convictions? Hindi naman Wala naman silang convictions Saka, halimbawa, si Marcoleta, malinaw naman yung dahilan bakit nakulong. Kagagawan niya mismo. Siya mismong nagpahawak ng sarili niya. Correct. Pangalawa, si Jinggoy. Si Jinggoy, mayroong mga testigo ito kasi, ang malinaw kasi dito, may mga testigo kahit kay Bong Revilla, may testigo yun. May mga ebidensya. Itong itong kay Loren ngayon,
Ang linaw-linaw naman talaga ng ginawa ng anak niya. Talagang grabe. At siyempre, alangan namang hindi naman magagawa yun ng anak niya nang walang participation si Loren doon. Kaya Agree. involved siya doon. Agree. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog. Salamat, Attorney Enzo Recto at Secretary Llamas. So ito na naman. So, dinungisan daw ang pangalan ni Loren. Ay, Diyos ko po, Rudy. Yun lang. No? Political butterfly, mga kapsat. No? Diyos ko, Lord. But anyway, mga kapsat, ito, last topic tayo bago tayo mag-end sa ating live. Tapos magre-relive na naman ako, kapsat. Sa mga gising pa mamaya, babawi ako, no? Siguro mga 11:30. Kung depende, tingnan natin kung paano natin tatapusin yung last topic natin. Countdown tayo in 30 seconds. Shoutout sa 460 plus na naiwan. Huwag kalimutang mag-like and subscribe, mga kapsat. Countdown tayo. Here we go.